At kanina pang umaga, pabugso-bugso na yung ulan dito sa Maynila. Kaya nakikita mo naman ay medyo hanggang binti na yung tuhod dito. Ano raw? Naguguluhan ka na rin ba? Ganyan ang nangyayari kapag tayo ay nakararanas ng baha. Tila ang ating mga isipan ay tinatangay na rin dahil sa konsumisyon at problemang dulot nito. Parang mga kurap lang, tinatangay ang ating mga pera na parang bula. Ngunit ang problemang iniwan nito ay hindi nawawala at patuloy na lumulutang sa sunod-sunod na bagyong ating nararanasan. Public Works Secretary Vince Dizon, 421 of 8,000 flood control projects ay isang ghost project. Sa ating mga flood control projects dito sa Pilipinas ay tinawag na tapos, ngunit hindi naman ito ginawa. Ito ay tinatawag na isang ghost project. Isang halimbawa nito ay isang proyekto sa Davao Occidental, naghahalagang 96.5 million pesos na idineklarang tinapos at nabayaran ng buo noong 2022, ngunit wala pang konkretong construction doon sa lugar. Dumidinig ang publiko tungkol sa blacklistings ng mga contractors na nasangkot sa ghost projects at may transparency portal na gagawin ang DPWH upang makita ang lokasyon, contractor at kung sino ang may panagutan nito. Bilang Pilipino, itanong natin ito sa ating sarili, ligtas pa ba ang pondo ng bayan? At kung bakit hanggang ngayon wala pa rin nakukulong? Ang saklap, no? Taon-taon, kapag sinasalanta tayo ng bagyo, marami sa mga Pilipino ang durusa. Milyon-milyon. Bilang ang Pilipinas ay nasa parte kung saan madaling mamuo ang bagyo at may krisis pa tayo sa klima, talagang babahain tayo. Ngunit may ambag din ang mga tao sa isyong ito. Ang mga baradong daluyan ng tubig at ang hindi maayos na pagpapagawa sa mga proyekto ng gobyerno ang nagpapalala dito. Kaya dapat may managot. Dapat patas ang batas. Sa bawat pagbaha, hindi lang bahay ang tinatangay, pati ang tiwala ng mga mamamayan. Ayon mismo sa Commission on Audit Report 2023, maraming flood control projects ang bayad na pero di pa tapos. Sa Bulacan, 4 na ghost projects na nagkakahalaga ng halos 370 milyong piso ang idineklarang tapos kahit walang aktual na konstruksyon ang naganap. Habang may mga pamilyang lumulubog sa baha, may ilan naman lumulubog sa pera ng bayan. Panahon na para managot ang mga may sala. Sa katunayan, ang pondo sa mga flood control projects na ito ay galing sa buwis ng taong bayan. Ang pondo na sana'y ginagamit sa mga proyektong makatulong para sa mas madali at mas maginhawang pamumuhay nating mga Pilipino sa araw-araw. Kung isipin natin, meron namang sapat na budget na inilaan sa mga proyektong ito. Base sa mga naging pangunahing ulat ng Department of Public Works and Highways, sabi ni Pangulong Marcos na ang nakalaan na budget para sa flood control project para sa buong bansa ay nagkakahalaga ng 545 bilyong piso simula pa noong Hulyo ng taong 2022. Nakakalungkot isipin na nasayang ang potensyal ng epekto ng maayos sa flood control sa ating bansa. Kung tutuusin, sapat na ang budget na nakalaan. Sobra pa nga kung katunayan, dahil may naibulsa pa ang mga sangkot na kurakot sa proyektong ito. This is where your taxes go. Yan ang madalas na nakasulat sa mga proyekto ng gobyerno kabilang na ang controversial na flood control project na nagpapakita na ang buwis ng bayan ay napupunta din sa publiko. Ngunit napupunta nga ba sa atin ang ating mga pinaghirapan o sa bulsa ng mga kurap na gobyerno? Habang tayo ay nalulubog sa baha, sila naman ay umaahon dahil sa kaban ng bayan. Kaya isang malaking katanungan ngayon kung saan nga ba napupunta ang buwis ng taong bayan. Paulit-ulit natin nararanasan ng paglusong sa baha dahil sa kasakiman ng mga gobyernong mas piniling nakawin ang kaban ng bayan kaysa tulungan ng mga Pilipinong nangangailangan. Ano nga bang pwedeng kaso laban sa mga nahuhuli na nagsagawa ng ghost projects? Isa sa mga ito ay ang Batas Republika Bilang 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang isa sa pangunahing batas na nilalabag ng mga ghost projects.
haharap ang sino mang lalabag sa batas na ito sa parusang gaya ng pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon at 1 buwan o lalampas ng 15 taon. Habang buhay na pagtanggal sa serbisyo at pagbawi sa halagang ninakaw mula sa kaban ng bayan. Pero kahit mayroon na tayong batas na laban sa mga ghost projects, bakit kaya wala pa ring nananagot ngayon? Baha ang paulit-ulit na suliranin sa maraming lugar sa Pilipinas. Unting ulan, baha agad. Pero bakit parang mas lumala pa? Habang tinatanggap ang pondo para sa flood control projects, may mga alegasyon ng katiwalian at anomalya ng pagbuo ng proyekto. Dahil dito, maraming proyekto ang hindi na ipapatupad ng maayos, substandard projects at misuse of funds. Ito ang dahilan at ugat ng isang malaking problema. Hindi baha, kundi kasakiman ang nagdadala sa atin ng panganib. May pag-asa pa ba? Wakas na ang bukas para sa ating Maralita. Di pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman.